So kung ganyan yung presyuhan mo kababa, wag mo nang idamay yung mga wala pang alam mga tropa, no? Wag mo nang idamay lalong-lalo na yung merong mga business permit talaga. Bago tayo magsimula sa content natin ngayong araw na to, 8,000 subscribers na nga pala tayo at salamat sa pag-subscribe ninyo dyan, sa pagpindot ng subscribe at pag-like, pag-comment at lalong-lalo na thank you sa mga gumagamit ng aking affiliate link. Sa mga nanonood naman dyan na ayaw nilang pindutin yung subscribe ay okay lang, bahala na lang kayo dyan. At eto na nga, sisimulan na natin yung ating content ngayong araw na to. Merong isang subscribers natin na nagme-message at eto ay legit na tropa natin. Sabi niya sa akin, kinuwento niya, meron daw siyang napanood na content creator dito sa YouTube na nagtuturo daw ng presyuhan ng mga vinyl decals, stickers or yung mga cutout. At eto nga yung sinasabi ko sa inyo, kapag ka mga nagko-content kayo, sana naman hindi mga pachamba-chamba or yung tipong sana naman ikinonsulta nyo na muna sa mga ibang merong mga printing shop. Kasi etong printing business natin no, kawawa at magiging mangyayari, iisipin nila na sobrang mura lang pala ng mga produkto na yon kasi pamali-mali kayo ng mga presyo or isinishare nyo pa kung kani-kaninong Poncio Pilato yung pagpipresyo nyo na hindi naman ganyan yung talagang singilan. So kung wala kayong mga business permit at gagayahin nyo etong presyuhan neto ni AE Design Digital, ay talaga namang mangangamote kayo kung ganito talaga yung pagpipresyo ninyo, no? So previously, parang mga last year or recently months, meron akong ginawang tutorial kung papaano talaga yung tunay or yung maayos na pagpipresyo ng mga vinyl or decals, stickers or yung mga cutout natin. So meron pa nga ako sa inyong ibinigay na Excel file na which is etong Excel file na to ay nakuha ko lang din sa mga group somewhere out there at makukuha nyo lang din to sa akin dyan sa link na ilalagay ko sa description. At kung eto talaga yung gagayahin nyo na pagpipresyo ay hindi talaga kayo malulugi. At etong presyuhan na to, ikinonsulta ko sa mga ilang kakilala or katropa ko na meron talagang printing shop at meron talagang mga business permit. So pasok sa kanila to, although yung 5 pesos pa nga ay mababa pa daw, sabi nila talagang kailangan medyo taasan pa nila, kaya hindi sila sumasabay talaga sa mga mabababang presyo. So panoorin muna natin saglit etong video neto ni AE Digital Design kung papaano siya magpresyo at wag na wag nyo tong gagayahin kasi mangangamote talaga kayo dyan. Alam nyo naman siguro yung small wins na naririnig-rinig nyo, talagang small wins lang talagang mangyayari sa inyo dyan. Talagang mga barya-barya lang talaga ang kikitain nyo dyan kasi pamali-mali kayo ng presyo at ganito yung gagayahin nyo. So panoorin muna natin to. Presyuhan sa vinyl. So iba-iba kasing presyo yan guys, may kanya-kanyang presyohan yan, depende kasi sa pinagkukunan ng materyales. Pag malapit ka lang, sa NCR ka lang, sa NCR din lang yung pinagkukunan mo, pwede kang bumaba ng presyo. So totoo naman talaga na nakadepende talaga sa presyuhan nyo at sa mga presyuhan ng mga makukuhaan yung materyales. At kung malayo ka at kung sa NCR ka kumukuha ng materyales, katamtaman dapat mataas din yung presyo mo. So sa akin, ang pricing ko ay by inches. 1 inches, 5 pesos. Kasi sa iba, 3 pesos yan. Sa akin kasi malayo ako nasa Luzon ako, nasa Tugigaraw. Kaya ang presyo ko dyan ay 5 pesos by 1 inches. So magagawa ako ng isang sample. So panoorin muna natin itong sample niya bago tayo mag-react dito. Yan, gawa tayo ng isang sample na presyo. So tulad nito, yan, ito. Okay, so gagawa natin ito ng presyo. Ang presyo natin dyan yung kulay blue kasi yan yung ating kinat. Okay, so logo to ng transformer. So dito sa akin, 3x3. So 3x3 ito, yung size na to guys. So ang ginagawa ko dyan, yung 3x3, pina-plus ko yan. So 3 plus 3, so equal 6. So 6 times 5. Kasi 5 pesos by 1 inches sa akin. So 30 pesos ito. So ayan nakita nyo naman yung singilan daw niya by inches. Hindi ko alam kung baka hindi lang niya alam yung per square inch yung talagang singilan dito. Pero kanya-kanya naman talagang singilan no. Pero dahil sa nagbablog etong si AE Design,
So iisipin kung sinong makakapanood nito na mag-a-avail ng ganitong sticker, ay mura lang pala. Eh paano naman kung yung isang nagbebenta ng ganitong meron ding business na ganito, tapos gagayahin yung ganyang presyuhan, di ba? Tapos meron pang business permit. Tingin mo mga tropa makakasurvive yun sa mga ganitong pamali-mali na presyo, no? So shoutout sa mga merong pwesto dyan na meron talagang mga business permit. At kung ganito ang presyuhan ninyo, ay talagang kumamot na lang kayo sa ulo na kung ano man mangyari sa inyo. So inuulit ko, no, sana sa mga makakapanood nito, alamin nyo yung per square inch. So konting Google lang dyan kung ano yung per square inch na singilan. So halimbawa yung height and width mo ay 3/3 equals mo lang yan, tapos imumultiply mo yan ng sabihin natin na decals mo ay coif lang, yung pinakamura. Ganyan, no? 3. Or gusto mo 3/3 times 5. So ayan yung mga saktuhan na presyuhan kapag isang color lang sa decals, no? Hindi yung 3+3, anong 3+3? Tapos imumultiply mo ng 5, 30. So papaano kung yung design ay medyo malaki? Sabihin natin na 12 inches, no? 12 plus 12. 24. So halimbawa 3 piso lang yung singilan kasi katapat ko lang ng bahay yung bilihan ng supply ko. So 72. So ang bili ko dun sa decals na yun ay halimbawa 90 plus. Di lugi pa ako. 12/12. 12 plus 2 plus 2. So may nag-comment dito no? Basahin natin. Sabi dito, no, hindi po ba multiplication ang gamit sa pagkuha ng area? So sabi naman nito ni AE Design, depende kasi sa size din. So, multiplication nga po dapat 3/3 kasi 9 square inch. So, eto si Romeo, no, shoutout sa Romeo, kahit papaano talagang marunong ka sa mga presyuhan at sa tingin ko nagre-research ka talaga. So, eto, no, may nag-comment din dito, eto, no, si Sam Lang Cap 3/3 times 5. Ayan, ganyan talaga ang presyuhan, no, hindi yung 3+3. Ayan, tignan nyo, no? So, siya na mismo nagsabi, si AE Design na mismo ang nagsabi na kapag ka malayo yung supplier niya, dapat mahal yung presyo. So, kung mahal yung presyo mo, bakit 30 pesos mo lang binibenta na imbis na 45 pesos mo dapat possible mabenta yung product na yan, no? So, eto, meron tayong Excel file, sasabihin na nga natin na 5 piso, 3/3, ayan, 45 pesos yung maayos na presyuhan nun. So, sa tingin mo na kung ayang presyo na yan ay sasakto na bilang meron kang business permit at mga decals mo ay yung mga kahit papano mura lang, edi mag-stay ka na dyan kung sakto na sa'yo yan. Pero kung hindi pa, kahit papano gawin mo mga 7. Depende kasi talaga yan kung may permit ka or sa bahay-bahay ka lang. At isa pa, dito meron na tong guide, meron ng remarks to. So yung presyuhan na ilalagay mo dito sa base price, included na dyan yung transfer tape, pero pwede mo pa yung i-adjust yung presyuhan mo kung gaano ka-intricate yung design na ikakat mo at i-width mo. So ibig sabihin ng intricate, kung gaano ka-komplikado yung design mo, 'di ba? So halimbawa ay merong nagpagawa sa iyo na design ganito, yung medyo mahihirap talaga, ang dadaming i-width or ang daming tatanggalin na sticker. So 12 plus 12 mo pa ba yun or 83 plus 3 mo? So, ayan, kahit papano etong si Sam Lang at etong si ML ay alam niya yung mga talagang presyuhan per square inch yung pagkuha, per square inch. I-multiply mo, tapos i-multiply mo ulit kung magkano talagang singilan mo. Kapag ka mga coif, mga mura lang, 3. Pero kapag ka yung medyo magagandang klase, mga tech wrap, yung mga 5 piso or 7, ganyan. Pero dito, no, meron siyang bagong video 2 days ago. Ito kasi kapag ka makakapanood ka nito, lalong-lalo na newbie ka, aakalain mo, ay okay na pala, ganun yung presyuhan. So eto, no, panoorin lang natin to saglit, etong bago niyang video. Ayan, 4/12, 48 times 5, so 240. Ayan, so 240. So estimate mo na lang 250. So dito sa video na to, nakita natin na gumamit na siya ng multiplication. Siguro medyo naalog yung pagpepresyo niya, no, dahil sa nabasa niya dito na multiplication. Gumamit na siya ng multiply, hindi na plus yung ginagawa niya, no. So hindi na siya nag 4 plus 12 times 5. So ngayon gumamit na siya ng 4 times 12, 48.
nakita naman natin, times 5. So, ang presyuhan niya sa 2 colors, mga tropa, 240 lang, no, mga tropa. So, kung meron kayong mga truck, meron kayong mga tricycle na ipapagawa ng mga ganitong sticker, siguro, sugudin nyo tong si AE Design. Saan nyo talaga kayo magpagawa? Talagang makakatipid kayo ng mga sobra, lalong-lalo na yung mga merong truck, no? At yung mga ambulansya, no? Yung mga nagpapagawa din ng mga decals na ganyan. Ayan kasi yung mga usually ko na mga customer sa ganyan. So, kapag ang tunay na presyuhan talaga nito, no? Kung dalawang kulay yung ginagamit mo, dalawang beses mo rin i-charge si customer. Pero magbibigay ka na lang ng kahit papano na discount. Syempre, dahil naman yung sa ilalim medyo hindi naman nahirapan i-cut yung inyong mga platter cutter. Pero kung sa 2 colors, ganito lang yung sisingil ninyo, no? Iisipin na lang ng mga mangilan-ngilan na tricycle driver, ay mura lang pala yung mga ganun. Akala namin mahal, no? Diyan bumabagsak ang printing business industry, no? So kung ganyan yung presyuhan mo kababa, wag mo nang idamay yung mga wala pang alam, mga tropa, no? Wag mo nang idamay lalong-lalo na yung merong mga business permit talaga, no? Na sa tipong dyan na lang sila maayos kikita sa pagde-decals cut or yung mga cut out na sticker, decals nga, 'di ba? Diyan na lang sila kikita ng maayos tapos makakapanood pa sila sa'yo na ganyang presyuhan. Wag mo na silang idamay, mga tropa. No, sana tumingin-tingin or nag-research ka somewhere out there talaga ng mga ganyan. Ito yung mga sinasabi ko sa inyo, mga tropa. No, yung mga videos natin dito, ikinonsulta ko to sa kahit sino mga Poncio Pilato na tropa ko dito na merong mismong printing shop. At sinasabi ko sa inyo, no, paano na lang kung 4 pa na kulay yung ipapa-customize sa'yo ni customer? Paano mo sisingilin yon, di ba? So kung halimbawa nagpagawa sa'yo ng 5 color magkakapatong, no, 3x3 rin, times 5. So, 45 pesos lang isisingil mo. Ayan, no, at least kahit papano sa makakapanood ng videos natin, ang presyuhan ng decals ay per square inch. Multiply mo yung height sa kanyang width, tapos i-multiply mo ulit kung magkano yung pinaka-base price mo. Yung base price mo, kasama na doon yung pagpipresyo mo sa transfer tape at kung gaano kahirap i-width. Kapag medyo mahirap i-width, sabihin na natin na i-times 7 nyo, 'di ba? Tapos i-multiply nyo tong presyo na to kung ilang kulay yung magagamit ninyo doon. So halimbawa sabihin natin 3, 'di ba? Tapos niyan, dyan na lang kayo magbabawas ng presyo kung sa tingin nyo, kung walang kakwenta-kwenta yung skills nyo, edi baratin nyo yung sarili nyo. Presyohan nyo ng 200, di ba? Baratin nyo yung sarili nyo sa tingin nyo na wala kayong ka-skills. Sa presyuhan naman talaga kasi, sa totoo lang nga, dapat hindi pinapakita yung presyuhan na ganyan no? Kung napapanood nyo si Ka-Perfect, no? Hindi talaga daw siya nagsishare ng mga kung presyuhan, di ba? Kasi nakadepende kasi talaga sa skills mo yan kung gaano mo ibabalyo yung sarili mo. Pero hindi aakma etong pagpipresyo sa mga printer na nagba-buy and sell lang, no? Iba yung skills sa ginagawa mo talagang craft, iba yung mga binabay and sell lang. Ayan, so inuulit ko, per square inch at kunin nyo na lang etong Excel file na to. Sa description, ilalagay ko yung download link dyan. Pero kahit pa paano, no, dito sa isa niyang video tungkol dito sa mga printable na sticker, kahit pa paano maayos yung pagpe-presyo niya dito. Sabi nung nag-message sa akin na tropa natin, no, baka daw nakachamba lang dito sa mga printing. Sabi ko, pre, okay naman yung printing stickers niya, yung mga printables. Dun lang talaga sa mga decals. So, siguro dito na natin tatapusin yung mga emirate natin na ganito. Siguro soon, gagawa ako ng mga tutorial din sa paggawa ng mga decals. Medyo nakakatamad kasing mag-video-video ng ganito. Gusto ko kasi pag may mga customer ako ng ganito, hindi ko na binibideo kasi tinatamad ako. Gusto ko focus ako sa pag-weed. Yung pagtatanggal ba ng mga excess na binil, no? Tapos bigay ko na sa customer kaya hindi ako nakapag-vlogs ng ganito Pero ang ginagamit ko na cutout sticker, tech wrap lang. Wala lang iba. Paminsan kapag may mura-mura prime cal, yan ginagamit ko yung ganyan. So ayun lang,
Sa mga merong mga business permit talaga, ibahin nyo yung presyuhan nyo, huwag nyong ikumpara or iparehas sa mga walang business permit, yung mga tipong kagaya namin na sa bahay-bahay lang, no? Kasi kayo rin yung makakawawa dyan dahil napakamahal ng business permit ngayon at taon-taon yan tumataas. Dito na tatapusin to. Like, share, and subscribe. Huwag magpapauto. 3+3. Bye-bye. Purchase your tracks today.